May gusto kang itanong sa akin? Halika, pag-usapan natin yan. Safe space for sex talks starts now. And tonight, ang makakasama natin, syempre walang iba ang nag-iisang si Doc Bench. Yes, hello. Magandang gabi sa ating mga ka-vibes na nakatutok ngayon sa Tumbukin Mo, Doc. Ayan, Yes. happy Wednesday night Happy sa'yo. Wednesday night din sa'yo, DJ May. Napakinggan mo ba kanina ang ating Yes. confession? Yes. Siya si Dayan. At ang kanyang istorya o pinadalang confession sa atin dito is about menopausal stage niya. Yes, oo nga eh. Nawawala na daw siya ng gana, nagiging mainitin ang Irritable ulo, siya, irritable. ganyan. Tapos, 6 na buwan na daw siyang hindi dinadatnan. Nasa 46 years old na daw siya. So, Yes. hindi niya alam ano ba daw ang dapat niyang gawin sa ganito at yun nga daw ba talaga yung kanyang pinagdadaanan ngayon? Yun daw ba ang simptomas ng menopause? So, kaya naman ang ating question of the night, 46 na ako and 6 months na akong walang regla. Menopause na po ba ako? Okay, I think DJ Main, unahin natin muna sa definition ng ano nga ba ang menopause. So para masabi natin, medically speaking, na ang isang babae ay nasa menopause na or na menopause na, dapat 12 months na tuloy-tuloy na walang regla or menstruation. So si Dayan na 46 years old, nakaka-6 na buwan pa lang siya, possible na papunta na siya sa kanyang menopause, no? Pero kailangan kasi 12 months para masabi natin na menopause na talaga siya. Ang possible na nangyayari sa kanya is perimenopausal siya. Ibig sabihin, parang papunta pa lang siya dun sa point na menopause na siya. Parang preparing. Yes. Parang Yung galing nun. Tama. Oo. So, parang preparing menopause. So, perimenopause. Pero 'di ba 6 months na siyang walang menstruation, may posibilidad ba? May posibilidad ba na bigla siyang reglahin after 7 months? Yes. So, meron pa rin. So, meron pa rin siyang possibility na magkaroon pa siya ulit kasi yung isa sa mga signs natin na perimenopausal or nagpe-prepare na yung katawan natin for menopause is nagiging irregular na yung menstruation. So, part ng pagiging irregular is yung minsan merong parang tuloy-tuloy na months na meron ka tapos biglang magkakaroon, Biglang hindi ka magkakaroon. Tapos biglang hindi magkakaroon. Basta kailangan talaga yung requirement na 12 months. Doon Dapat pa lang siya malalaman. doon masasabing menopause. Oo. Yung iba naman, parang ang na-experience nila, DJ Main, parang paunti-unti na yung kanilang menses na lumalabas or minsan parang, yun nga, inconsistent na yung kanilang mga monthly cycles. So, iba-iba rin siya per tao or per babae ng mga na-experience para sa menopause. Eh paano 'yan sa mga irregular na babae, Dok? Kasi Ayun. sa regular, madaling Oo. ma-distinguish na eto na yung pinagdadaanan niya. Eh sa irregular, talagang mas madalas yung irregular yung dalaw nila. Yes, kasi sa irregular naman, so yung irregular naman, so nagme-menopause pa rin naman sila. So yun pa rin yung basis natin, no, yung definition natin na 12 months. 12 months straight. Yes. Pero titingnan din natin yung age kasi minsan may mga irregular pero sobrang bata pa. So baka hindi Hindi pa menopause doon. yun. Yan, Yes. speaking of age, ano po ba, anong specific age nagsisimula ang menopausal sa babae? Ayan. So, magandang question din yan, DJ May, no? So, usually, ang average natin, no, na nagme-menopause ang isang babae is 45 to 55 years old. Pero, minsan, yung preparing, yung perimenopause, ano yun, DJ May? Parang nagsa-start siya sa ibang mga babae, late 30s. So, mga 38, 39, ganyan. Pa-40? Up to early 40s. So, yun, dun mo na may experience yung mga nag-irregular ka na, dati regular ka, tapos biglang irregular ka na. Tapos, dun na rin yung parang, uy, minsan meron, minsan wala, ganyan. Eh Dok, ano po ba ang ano nito, ang karaniwang senyales sa mga ganitong edad na dumadaan na sa pamenopause na? Yes. Magandang question ulit, DJ May, no? So, actually connected din doon sa narinig nating kwento kanina or yung story kanina, Yung no? So, mainitin yung ulo, mainitang, irritable. yes, Eh paano kung normal naman talaga siyang ganun, Ay, nako. Dok? Actually, may mga ganun naman talaga. Pero, ayun. So, Mas kakaiba pa, oo, iba baka yung mas maging irritable. intense. Kasi Oo. ito rin, marami rin mga physical na nararamdaman. Meron tayong tinatawag na yung hot
flushes. Hot flashes. Yes, hot flash, ganyan. So parang nagiinit yung temperatura ng katawan ng mga babaeng nagme-menopause na, no. So sobrang init, parang nasa oven daw, parang minsan kahit naka-aircon, init na init pa rin sila, no. So nakakadagdag yung mga physical na nararamdaman ng mga kababaihan dun sa pagka-irritable na kanilang mood, no, or yung mga mood swings din nila. Ay, paano naman po masasabi kung ang menopause ba talaga ang dahilan ng pagbabago sa katawan ng babae o baka may iba pang kondisyon? Yes, actually, oo, kasi yun nga, 'di ba, DJ Main, ang titingnan natin ay yung mainly yung pagka nagkakaroon pa ng menstruation or ng bleeding. So, titingnan natin kung may mga iba pa bang mga kaakibat na mga sintomas. Halimbawa, kapag hindi na nagkakaroon pero may mga naamoy tayong mga kakaibang amoy, mga ganyan. Or hindi, masakit yung are, parang namamaga. So, baka hindi menopause ang yun. cause. Baka ano na yan, may infection ka na. Yes, infection o baka may iba kang mga sakit. 'Di ba, na nagko-cause nung hindi mo pagkakaroon ng menses. So, kailangan nyo pa rin talaga nagpapacheck sa mga Yes, healthcare tama, workers PJ natin. Main. Lalo na kung kayo, wala naman kayong pambudget. Libreng-libre naman yan. Sa ating mga primary care providers. Yes, at marami yan. Marami yan sa ating mga healthcare facilities. Paano naman daw pag before 40 ay menopause na, normal pa rin daw ba yun? May mga ganun po ba? Ayan, so meron, Na may mas mga maaga? pagkakataon na maaga talaga. Sabi nga natin, di ba kanina, ang average Is 45 45 to 55 years old. Pero yung parang preparing, Pero yung preparing, mga late 30s, early 40s. Pero kung nag-menopause ka ng 40 ka 40, na, possible yun? or sobrang tagal talaga, parang 12 months, possible siya, pero maganda na mapacheck natin. Bakit siya? Bakit? Kailangan ipacheck. Kasi 'di ba? Kasi baka may mga hindi menopause yung naging cause. Kasi nga hindi siya usual age Okay. na nagkakaroon ng menopause, na eh. Pero So, may kung- mga ganong cases po dito sa atin. Yes, meron pa rin namang mga ganong cases. So may tawag tayo doon na primary ovarian insufficiency. So yun yung parang yun talaga yung parang nakaprogram yung mga ovaries niya na by that time wala na Wala talaga, nang parang ilalabas. insufficient Oo. na. Pero yun, so kailangan nating imbestigahan kung ano yung reason bakit sobrang aga Aga. nung pagme-menopause. Kasi may mga ibang conditions din. Like for example, pag may sakit sa thyroid, ganyan. Pagka may mga exposure, halimbawa kapag nagagamot for cancer, so na-affect kasi nun yung quality ng ating mga eggs, no, ng ating ovaries. Kapag ikaw ba ay nasa menopausal stage, may mga bawal na sa'yo? Mga bawal. So yung mga bawal naman sa'yo is usually mga pagkain. So may mga pagkain na i-moderate natin, kumbaga. So, Kapag mga, nandun ka na sa menopausal stage, Yes. bakit? May Kasi effect po ba ito sa na-aggravate kababaihan? niya yung hot flashes, yung mga nararamdaman natin. So mas napapagrabe niya. Napapatrigger Yes, niya. napapatrigger niya yung mga nararamdaman natin or ng mga pagka-irritable. So, kasama dito yung mga caffeinated na mga pagkain, na mga beverages, yes, ganyan, tulad ng coffee, kape, mga soft carbonated, drinks. yan, soft drinks, yan, mga maaanghang. Actually, kasama rin ang pagyoyosi at pagbe-vape. Oh. So, iwasan natin. Iwasan talaga. Doon naman sa mga nasa stage ng menopausal na, paano daw ba magiging healthy at comfortable ang menopause stage nila? Yes, Diba? so maganda. Syempre, 'di ba, parang Kasama na rin irritable dyan. na, 'di ba? Sabi mo nga kanina yung mga bawal. I think kasama yes, na rin kasamang yun. kasama yan. Oo. So, dapat iwasan natin yung mga bawal. Especially yung yosi, tsaka yung vape, tsaka yung mga pagkain niya na hindi healthy, kumbaga. So, idagdag natin dyan, dapat palagi nag-exercise. Kasi DJ Mate, kapag ka nagme-menopause, or pag menopause na, ang effect nun sa babae, isa sa mga main effects is humihina yung buto. Okay. So, kailangan talaga nag-exercise ang mga kababaihan, lalo na kung mga may edad na. Kasi, isa yun sa magpapatibay ng mga buto natin. Yes, Yung so dapat pag-i-exercise. nag-exercise. Especially yung mga tinatawag nating weight-bearing exercises. So, yung mga nagbubuhat ka, ganyan. So, yun yung mga kailangan nating exercises. Dapat natutulog din na maayos. Sa mga adults, dapat 7 hanggang 9 na oras. 7 to 9 hours ang tulog natin. Dapat maganda rin ng diet, no? So, mga veggies, veggies, fish. yes. Iwas muna sa mga Yung mga mga delikado sa ating Yes. makolesterol. maalat, yan, sobrang tamis, yan. And
Pero yung kanina napakinggan natin, 'di ba, na na confession natin mula kay Dayan. Nawawala na daw siya ng drive pagdating sa pagtatalik, samantala dati daw sobrang init. So isa rin po ba ito sa effect ng menopause? Yes. Yes. So pero iba-iba rin yung effect, no? Yung gravity or yung yung gravity ng effect ng yung pagbaba ng libido. So normal sa pagka nagme-menopause, bumababa talaga yung libido. Pero sa ibang mga babae, konti lang, ganyan. So halos walang pagbabago. Yung sa ibang mga babae, sobrang laki ng pagbabago. And I think DJ Main, isa rin kasi sa mga physical changes is nagda-dry na rin kasi yung are ng mga kababaihan kapag ka nagme-menopause na. Yes. Kaya pala kanina, habang nagtatalik sila, kung napakinggan nyo ka-vibes ang ating drama, nasasaktan yung babae, si Dayan. Kasi wala na yung natural na lubrication ng vagina, no? So, masakit talaga kapag ka nagkakaroon. So, isa rin yun sa mga reasons bakit nawawalan na ng libido. Siyempre, kapag masakit, di ba? Sino ba itutuloy mo pa ba? Totoo, hindi, di ba? So, iba't iba yan, depende sa katawan ng babae. Yes. May babaeng nawawala ang sex drive o humihina. Meron pa rin, pero hindi ganon. Hindi ganon nabawasan. Bawas na bawasan. So, parang depende talaga. Yes. Pero pwede pa rin ba natin pataasin yung libido natin pag nasa tayo? May mga dapat ba tayong kainin o idagdag? Well, yung in terms of libido, siguro yung objective part nga is yung pagka-dry, 'di ba? Pero Gumamit siguro ng sa subjective side is siguro baka mas tataas ang libido ng mga kababaihan kung makikita niya mas considerate yung kapartner niya, ganyan, sa kanyang mga ganyan. So, pero pwedeng gumamit, Doc, ng usually, hindi pampataas ng libido. Meron tayong gamot, actually. Yung mga pampadulas. Pwedeng gamitin yes, kasama naman yun. Pwede naman yun. Yung gamot na sinasabi mo, ano yan? Actually, meron tayong gamot para dun sa, lalo-lalo na kapag sobrang grabe nung mga physical na symptoms. May mga kababaihan kasi na sobrang, yung hot flashes nila, sobrang matindi talaga. Sobrang init na init, ganyan. So, pwede silang bigyan ng HRT or hormone replacement therapy. So, gamot siya na pwedeng ipainom para maibsan yung mga nararamdaman ng mga kababaihan na nagme-menopause. Saan nila pwedeng makuha ito? Itong mga HRT natin, so maganda na magpa-check up muna tayo kasi kailangan malaman muna natin kung hiyang sa'yo, kung tama ba sa'yo, or okay lang na siguro ibang mga kagamutan or therapy yung para kung may yes. Another option pa, kung hindi sa'yo pwede iyon. Yes. Eto, Doc, mayroong nagtanong na ka-vibes natin, si Larry na taga Cebu. Doc, may chance pa po bang mabuntis kahit 6 months nang walang regla? Ayan, so sabi nga natin kanina, kapag ka 6 months na, perimenopausal na. Pero possible pa rin kasi, who knows, ika 7 months magkaroon ka or ika 8 months, di ba? Yes, di ba? So, kasi meron pa rin eggs, pero hindi na ganun kadami. Hindi na ganun kaganda yung, kataas yung quality ng eggs. So, pwede pa rin na magkaroon ng pagbubuntis. Pero kapag ka 12 months na at na-declare natin na menopausal na, yun yung wala na talagang chance na mabuntis. Kaya yun pa rin importante, bantayan mo kung naka 12 months ka na ba o pa-check ka para din sa peace of mind mo kung 6 na buwan ka nang walang regla. At least malaman mo anong kadahilanan, anong reason. Yes. Eto, Doc, para naman sa mga ka-vibes na kalalakihan na syempre hindi nila kayang i-handle ang mga tantrums ng kanilang mga partner lalo na pag nasa menopausal stage na. Bilang isang lalaki ba, Doc, ano ang pwede nilang maitulong sa kanilang asawa? Ayun, I think, hindi lang siguro sa lalaki, pero sa family, sa buong pamilya. Kasi kunyari dun sa kwento natin kanina, di ba may anak din? Na parang naapektuhan na rin yung interaction, yung relationship. So, I think kapag ganitong mga cases, no, na may mga nagme-menopause, dumadaan sa menopause sa pamilya natin, dapat maging considerate tayo sa pinagdadaanan nila. Kasi nga, hindi rin biro yun, no, yung mga changes sa mga hormones, yung nararamdaman mo na sobrang init kahit naka-aircon ka, irritable, na hindi mo naman makokontrol kasi
katawan mo yung nagdidikta ng oo. mga ganong klase ng mga pakiramdam sa iyo eh. So maganda na buong pamilya, hindi lang yung lalaki, is dapat maging considerate, no? Yung kanina na parang ano pa rin, no, parang push pa rin si mister na Oo, makipag-chok-chak, talik. ganyan. Sinabi na nga masakit. So siguro isipin natin na may mga pinagdadaanan tong mga ano natin, Partner natin, yung nanay natin, lola natin, ganyan. So minsan talaga parang irritable sila na baka ano sila parang galit-galitan sila, di ba? Oo. So intindihin na lang din natin na tapos kung napapansin nyo na sobra na, baka yun yung encourage natin sila na magpa-check. Samahan ninyo. At least ma-feel nila na nandyan kayo as partner, as family. As family Na talaga. as team kayo, 'di ba, na sinusuportahan nyo sila. 'Di ba, kung ano man yung pinagdadaanan nila. May kinalaman daw ba ang stress, ang puyat o lifestyle sa pagkakaroon ng maagang menopause, Doc? Yung maagang menopause, ang most common cause kasi niya is yung ano talaga, parang genetic. Okay. Na usually kapag Minana na. Yes, Oo. maagang nagmenopause yung Isang mother, mother. pwede rin na Pwedeng nakuha mo susunod, rin yun, oo. di ba? Pero may konting ano rin, effect yung lalo na kapag chronic or matagal kang stressed, ito yung mga, unfortunately, ito sila yung mga victims ng abuse, ganyan. Oo, yung may mga traumatic na yes. pinagdadaanan o napagdaanan talaga. Yes. Yung mga ano din, yung mga may problem sa weight management, so baka obese or sobrang underweight, or yung mga sobrang exercise like yung mga nagmamarathon, yung mga ganyan. So, those activities, yung mga ganon, can also affect yung pagmenopause ng mga babae, kababaihan. Ayan, na malinaw na yung mga sobra sa pagiging active. Okay naman Yes. yung mag-exercise, pero wag naman yung gawin yung mga nag-exercise ka na ng umaga, yun din yung tanghalian mo hanggang hapunan, yun din. Pahinga diba? din. Pahinga din. Yes. Diba? Important yung nagpapahinga. Pahinga. Yes. Wag natin abusuhin ang ating katawan at iwasan ma-stress ng maaga. Diba? Yes. Eto, galing sa ating ka-vibes na si Miss ng Makati. Dok, kailangan po ba ng protection kahit hindi na nire-regla? O yung Ayan. gandang tanong Oy, magandang ito. tanong nga yan. Oo. I think interesting yung question. If ang goal nyo ay hindi na magkaanak, yung contraception, baka ano na, no? Wala okay na lang. yun, oo. Pero ang goal ay Hindi magkasakit. yes, exactly, DJ May, no? So kung hindi ka makakuha ng mga sexually transmitted na disease, kailangan pa rin ng contraception. Lalo na yung condom. Kasi yung madalas, yung mga ano natin, mga sakit. Ano yan? Sa mga skin, sa contact sa balat, Skin. ganyan. Sa contact sa, dun sa semen, no? Sa cum, diba? Ng lalaki. Ng mga lalaki or sa discharge ng mga babae. Babae. So, yun, kapag ka nagka-contact ka Sila. doon, yun yung magkakos ng sakit. So, kailangan pa rin kung Oo. yun yung goal nyo, no? Siyempre, yun yung goal, Yes. 'di ba? Yun yung goal kasi hindi ka na makakabuo. So ang goal mo na lang to have a healthy life Yes, and agree. long life kahit na nag-e-enjoy kang makipagtalik, 'di ba? Mas maganda pa rin yung may protection ka. Yes, maganda ang protektado. True yan, Yes. Doc. Kaya, Doc, may gusto ka pang ipaalala about sa mga ka-vibes natin na nandito na sa stage ng papunta ng menopausal o nasa menopause stage na, at ganun din sa mga kalalakihan na may mga asawa na nasa ganitong sitwasyon. Yes. So again, no, I think sa ganitong stage ng mga kababaihan, important yung pagkakaroon ng awareness or yung parang alam mo sa sarili mo kung ano yung mga nangyayari sa katawan mo. Kasi kailangan malaman mo rin parang, uy, ito hindi to normal. Uy, ito normal lang to. Uy, ito kailangan ko na magpa-check. Uy, ito kailangan ko ng more support. Kailangan yung awareness sa mga kababaihan na ito yung usual na experience talaga ng isang babaeng nagme-menopause. Sa mga sa Mga mga kalalakihan, even sa mga sa mga pamilya na nasa kasama sa bahay, important yung pagiging understanding natin sa pinagdadaanan ng mga kababaihan na nagme-menopause, no? Kasi yun nga, sabi natin kanina, hindi biro din yung mga pinagdadaanan na physical changes, even emotional changes ng mga kababaihan na nagme-menopause.
gusto nila ng libreng check-up, especially sa mga babae. Dahil Yes. hindi lang naman menopause yung pwede nating bantayan dyan. Uso din yung mga cancer, di ba, sa mga kababaihan. Gusto nilang maging, maging healthy ngayong 2026. Saan ba daw sila pwedeng magpa-check-up ng libre? Ayan. Pati din dyan sa stage ng, para mapaghandaan nila Yes, yung actually. menopausal. Tama ka dyan, DJ May. So, sa atin pong mga nakikinig ngayon, no, important na hindi tayo nagtumitigil sa pagiging aktibo sa pagiging sa pagiging careful natin sa ating kalusugan. Yes. Even if wala na tayong regla, kailangan pa rin natin na nagpapacheck. Every annual, no? Kung kaya nyo pa mas regular, magpa-check tayo ng magpa-check. Kasi hindi naman tayo tawag dito, hindi ibig sabihin na hindi na tayo tatablan ng mga sakit kapag wala na tayong regla. So, ang advice ko, punta kayo lagi sa inyong mga nearest primary care facilities, no, yung mga healthcare facilities natin para makita kayo ng mga primary care providers ninyo. May sakit man kayo or wala. Ayan, mas maganda talaga yung better check kung meron or wala. Prevention prevention is better than cure. Yes. Eto, Dok, may tanong ako. Di ba, Sige, hindi go. ka na nire-regla. Pwede ka pa rin ba magpa-pap smear kung babae ka? Usually yung pap smear, meron ng may up to certain age na na pinapap smear lang natin, no? Kapag ka at a certain age, menopause ka na, usually hindi na natin ina-advise din na magpa-pap smear. Yes. At least ngayon, narinig ng mga ka-vibes natin. Napakaganda ng ating topic for tonight. Maraming salamat sa'yo, Doc Bench. Ang daming natutunan ng mga ka-vibes natin. Kaya sa mga kababaihan nating ka-vibes na nakikinig ngayon, pwede kayong lumapit sa pinakamalapit na healthcare center sa inyo. Yes. Diba? Magpa-check up kayo. Hindi lang pagiging menopause, 'di ba? Maraming pwedeng ipa-check, 'di ba? Pwede rin kayo magpa-pap smear ng libre. Yes, yung mga screening natin for different types of cancer, for different types of diseases, ganyan. Ayan, Doc, may pahabol tayo. Galing kay Sige, ka-vibes go. ng Ian ng Taytay Rizal. Ano ang pwedeng gawin sa sex life para maging comfortable kahit may vaginal dryness? Ayan. So actually, meron tayong mga pwedeng lubricants, no? Para mas mapadulas natin ang ating vagina kapag ka tayo ay nakikipagtalik. Meron din mga gamot, no? Na parang mas nagpo-promote ng lubrication ng ating ari. Na pwede, no? Yung iniinom na gamot. Pero yun nga, kailangan natin ipa-check. Kasi kailangan malaman natin kung compatible sa'yo sa katawan natin. Katawan natin, yung mga gamot na yon, yung mga lubricants na yon. Kasi, halimbawa, may mga gamot na bawal sa mga may history ng breast cancer, sa mga may history ng stroke, na yung mga ganun, no? So, kaya kailangan talaga ma-screen ng maayos kung mabibigyan ka ng gamot or not. Kaya kailangan na chine-check up muna tayo. Kaysa yung inom ka lang ng inom, narinig mo, nabasa mo na para sa ganito yan, wag ganun. 'Di ba? Mas maganda pa rin na galing yan sa ating mga professional doctor. Yes, diba? agree, DJ May. Ayan, maraming salamat sa ating ka-vibes na si Ian sa kanyang pagtatanong. At syempre sa mga ka-vibes din natin na nakikinig ngayon at nanonood sa ating live stream. Kung may mga katanungan kayo dyan, pwede kayong magtanong kay Doc Bench. Tayo ay naka-live sa ating Facebook page at YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. At ang ating topic for tonight about sa menopause stage. Kaya naman sa mga nagdadaan na ganito yung mga kababaihan, ganito pinagdadaanan ninyo, naku, huwag kayong mawalan ng pag-asa. 'Di ba? Lahat tayo pagdadaanan natin yan. Hindi lang ikaw, pati ako at pati mga ka-vibes nating nakikinig. At yung mga partner naman natin, be considerate. At kung ikaw ay family ng kasama mong nandun sa menopausal stage, intindihin natin. 'Di ba? Yes, Pakita DJ. natin na sumusuporta tayo sa kanila, sa pinagdadaanan nila. Yes. Ay, dagdag ko lang din pala, DJ Pin. So parang para aware din yung mga kababaihan, no? Kailan natin malalaman kung masyadong maaga
yung Yung menopause. pagkakaroon ng menopause? Tama, yung menopause. Ay, nasabi na natin kanina, di ba? Parang before 40, medyo maaga yun, di ba? Maaga yun siya. Kailan naman yung late? Oo, So, pinaka-late. late naman yung menopause pagka mga 55 or more than 55 years old ay hindi ka pa rin minamenopause, no? So yun, isa rin yun sa parang red flag sa atin na Red parang flag kasi oo. super late siya. Yes, kasi ang average nga natin dapat around 45 to 55 years 55. old dapat nagme-menopause na. Pero kung 55 56 ka na, pataas, 56, 57, 60 years old pero nagkakaroon pa rin ng bleeding, ganyan napapansin mo. Or nagmenopause ka na tapos bigla ka nagkaroon ng bleeding. Ano ibig sabihin nun, Doc? Ay baka kailangan nating i-check kasi baka may mga infections, So baka yung wag bleed, naman sana pero Oo. baka may cancer na Oo. nagkakos ng bleeding. so dun yung sa bleed na yun, hindi yun dahil nag-bleed ka, regla na yun. Hindi. Kaya kailangan Yes. talagang ipa-check. Lalo kung nag-menopause ka na, bigla ka nagkaroon. Nagkaroon ka ng mga bleeding, parang gulat ka, di ba? Parang, kala ko Bakit 12 ganun? months na akong wala. Oo. Bakit sa 14th month, nagkaroon ako ulit. So yun, kailangan nating maging vigilant sa mga ganong klase ng mga sintomas. Totoo yan. Yes. Mahalin natin ang ating katawan. 'Di ba? Bigyan natin ng Yes. lakas ng healthy living kung tawagin nga. At yun nga, Doc, yung pinaka-late, ilang taon? 55 years old. 55. Pataas, yes. O yun. Ayan, maraming salamat for tonight. Ang dami naming natutunan sa'yo, Doc Bench. Ayan, may gusto kang ulit ipaalala o ihabol o pasalamatan? Ayan. So, I think ito na lang, ulitin ko na lang, no. So, menopause or not, maganda na aware tayo sa mga nangyayari sa kalusugan natin. And lagi tayong handa or lagi nating pinapangalagaan yung kalusugan natin. Prevention is better than cure. So, dapat yung lifestyle din natin naayon sa sa lifestyle ng isang malusog na tao, no, na malusog na Pilipino. And always, bukas po lahat ng ating mga healthcare facilities, bukas po ang ating mga primary care providers na tatanggapin nila kayo, no, kahit ano man yang iniinda po ninyo. Ayan, maraming salamat, Doc Bench. Thank Ayan you so ang much. Yes. Tumbukin mo, Doc, ang safe space para sa sex talks na mapapakinggan ninyo tuwing Miyerkules ng gabi. Ayan, napaaga na tayo. Ayan, mas Yes. maaga na. Kaya naman, antabayanan nyo yan. Abangan nyo yan next week na ulit. Dito lang yan sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!